Papa Dudut. Minsan may mga pagkakataon sa buhay natin na mas nauuna ang ating panghuhusga kesa sa pangunawa. Dahil dito ay karaniwang nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaintindihan sa ibang tao. Ito po ang isang bagay na natutunan ko mula sa kwento ng buhay ko na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ako po si Aliyah, 24 years old at cashier ako sa restaurant na pagmamay-ari ng kapatid ng aking boyfriend na si Michael. Ulila na ako sa ina matapos niyang mamatay mula sa colon cancer. Ang pinag-ipunang yaman ni Mama para sana sa aming magkakapatid ay napunta sa kanyang pagpapagamot. Kasabay ng pagkawala ni Mama ay ang bigla namang pagbabago sa ugali ni Papa. Sa aming lahat siya ang pinaka nahirapan sa pagtanggap sa pagkamatay ni Mama. Na-depress siya at ang ginawa niya para makatakas mula sa nararamdaman niyang kalungkutan ay ang magbisyo. Nalulong siya sa sugal, alak at pati na rin sa ipinagbabawal na gamot. Ang dating maganda niyang buhay ay itinapon na lamang niya basta simula nung nawala si Mama. Mahirap man pero no choice ako kundi tumayong breadwinner ng aming pamilya. Kinailangan kong pagsabayin noon ang pag-aaral at pagtatrabaho ko para matustusan ang pangangailangan namin. Sa awa ng Diyos ay nakapagtapos naman po ako ng pag-aaral, Papa Dudut. Ang problema nga lang ay nahirapan akong maghanap ng trabaho na related sa kursong tinapos ko. Sinalo ako ng boyfriend ko at ipinasok niya ako sa restaurant ng kanyang kuya. Papa Dudut, mabuti na lamang at nung mga panahon na yon ay may kamag-anak kaming nagtatrabaho sa ibang bansa na siyang tumulong sa amin. Siya si Tita Ellen, ang nakababatang kapatid ng aking ina. OFW siya sa Kuwait at simula noong nawala si Mama ay siya na ang tumayo bilang pangalawang ina namin kahit na nasa malayong lugar siya noon, Papa Dudut. Michael! Saktong dating mo. Bakit? Anong meron? Pinatawag ako ni Kuya eh. May pinakukuha sa opisina niya. Pasuyo naman ako. Ikaw muna dito sa counter, pwede? Ha? Bakit? Aalis ka ba? Saan ka pupunta? Lalabas sana ako saglit. Kukunin ko kasi yung padala sa amin ni tita eh. 4:00 na. Baka magsara na yung pagkukunan ko ng pera. Ah, ganun ba? O sige, ako na muna dyan. Paalam ka na lang kay Kuya na aalis ka. Wala nga siya eh. Kanina ko pa siya hinihintay bumalik. Pero tinext ko na siya na may kukunin lang ako sandali. Ang alam ko may meeting siya ngayon eh. Bagong supplier ata. Kaya niya ako inutusang magpunta rito para kunin ko raw yung mga resibo na nagastos nitong nagdaang buwan. Ah, kaya pala nagmamadali siyang umalis kanina. Kaya rin siguro wala pa siyang reply hanggang ngayon. Oy, paano? Alis na ako ha? Mabilis lang naman ako. Oo sige, punta mo na yun. Walang problema. Ano nga palang padala yung kukunin mo? Nagpadala si Tita Ellen ng pambayad para sa tuition ni Bunso. Tsaka pandagdag na rin sa groceries namin ngayong buwan. Talaga? Mabuti naman. Kahit papaano, mababawasan na yung mga pinoproblema mong bayarin para sa buwan na to. Oo nga eh, kaya sobrang thankful ako na nandyan si Tita. Kahit medyo masungit eh, nagbibigay pa rin naman siya ng tulong. Huwag mo na lang ipapaalam sa papa mo na may natanggap ka na namang pera. Sigurado, hihingi na naman yun. Hindi ko talaga sasabihin sa kanya. Wala namang ibang ginawa si Papa kundi uminom eh. Lalabas sa hapon, uuwi na madaling araw, tapos matutulog buong araw. Paulit-ulit na lang na ganun. Parang wala na nga kaming tatay eh. Di na namin siya ramdam sa buhay namin ngayon. Hindi mo ba siya sinubukang kausapin? Magulang pa rin siya eh. Dapat siya ang namomroblema sa dinadala mo ngayon. Ilang beses ko na siyang kinausap. Hindi naman siya nakikinig sa akin eh. Eh yun, hinayaan na lang namin siya. Ang lala naman ng ginagawa ng papa mo. Nung namatay si Mama, bigla na lang siyang nagkaganon. Ewan ko ba?
Lahat naman kami dumaan sa pagluluksa eh. Pero hanggang ngayon, parang nagluluksa pa rin si Papa sa pagkawala ni Mama. Parang pati siya tuloy na wala na rin sa buhay namin. Laki pala ng tulong ng tita mo kung ganun. Parang siya na yung tumatayong pinakamagulang nyo sa estado nyo ngayon, no? Totoo yan. Kaya nga tuwing nagsasabi ako sa kanya na malapit na naman ang bayaran ng tuition ng kapatid ko, magagalit yun. Pero sa huli, magpapadala rin ng pera. Kahit minsan medyo masakit siyang magsalita. Nilulunok ko na lang yun kasi may kapalit naman eh. Habaan mo na lang siguro yung pangunawa at pasensya mo. Mahirap din naman kasi maghanap ng pera eh. Oo, alam ko. Kaya nga kahit papano, kinukumusta-kumusta ko rin si tita dun sa Kuwait. Masungit siya pero hindi rin naman niya kami matiis. Ganyan talaga kapag magkakamag-anak. Kayo lang din naman ang magtutulungan. Oo, tama. So ngayon, bago pa magsara yung pupuntahan ko, ikaw na muna dito ha. Oo, sige. Malayo ba yung pupuntahan mo? Malapit lang, isang sakay lang ng tricycle. Hindi ko lang sure kung mabilis yung proseso kasi nga, baka marami akong madatnan na tao ron. Pumunta ka na para makabalik ka agad. Okay, sige, pero sandali, bago ako umalis. Marunong ka ba dito? Alam mo kung anong gagawin mo? Siyempre naman. Ano akala mo sa akin? Ako kaya pioneer dito bago ka pa nakapasok. Ako yung cashier ni kuya nung nagsisimula pa lang siya. Ah, okay, sige. Mabuti na yung sigurado. Baka mamaya mahirapan ako magbilang sa sales mamaya. Huwag mo rin palang kalimutang i-check yung app sa phone para sa mga online order, ha? Oo, alam ko. Sige na, umalis ka na para di ka mapagsaran dun. Okay, sige. Ingat ka ah. Papadudot mahirap ang maging breadwinner ng pamilya. Araw-araw ko noong pinoproblema kung papaano ko pagkakasyahin ang natitirang pera ko para sa pang-araw-araw namin. Yung tipong kakasahod ko pa lamang ay ubos agad ito dahil napupunta ang lahat sa mga bayarin. Mabuti na lamang at laging nasa tabi ko noon ang boyfriend kong si Michael. Kung wala siya ay sigurado kung matagal na akong sumuko sa mga problema ko sa buhay. Si Michael ang nagsilbing sandalan ko. Siya ang laging nagbibigay sa akin ng moral support tuwing malapit na akong umayaw. Nagkakilala kami ni Michael dahil sa aso namin ng pamilya ko na si Waki. Isang aspi na binili noon ni Mama sa kapitbahay namin. Kahit na walang breed ay laking bahay si Waki, Papadudot. Hindi siya lumalabas at daig pa niya ang mga sosyal na aso kung alagaan namin ito. Pero nung minsang nakatakas si Waki at nakalabas ng bahay, ay ilang oras namin siyang pinaghahanap hanggang sa ibinalik siya sa amin ni Michael. Nakita raw niya si Waki na paggala-gala sa tapat ng restaurant ng kapatid niya. Napansin nito ang collar ng aso at naisip niyang asong bahay ito. Sinubukan niyang hanapin kung sino ang nagmamay-ari kay Waki at noong nagtanong-tanong siya ay natuntun niya ang bahay namin. Doon na po nagsimula ang kwento namin ni Michael. Naging magkaibigan kami, niligawan niya ako at sinagot ko siya. Maliban kay Michael ay malaki rin ang naging tulong sa amin ni Tita Ellen. Siya ang umako sa mga gastusin ko sa pag-aaral noon. Pangatlong kapatid ni Mama si Tita at bata lamang ako noong umalis siya ng Pinas para magtrabaho sa ibang bansa. Pero matapos ang ilang dekada ay nagpa siya si Tita Ellen na umuwi na ng bansa para dito na manirahan hanggang sa kanyang pagtanda, Papadudot. Ano kaya? Brown o blue? Ikaw bahala, pero kung ako tatanungin mo, mas gusto ko yung itim dun sa may gilid. Ang pangit kasi masyadong madilim. Ano ba yan? Sino bang mag-aakala na ang hirap palang mamili ng kurtina ngayon? Ang daming magaganda eh. Bakit kasi ang aga mo magpalit ng kortina? Parang kailan lang nung huli kang bumili ng kortina? Hindi naman kasi para sa akin to. Hindi sa'yo? Para kanino? Sino gagamit niyan? Inaayos namin yung isang kwarto sa bahay kasi gagamitin yun ni Tita Ellen. Ah, uuwi ba siya? Oo, uuwi na daw siya for good. Talaga? Yun ang sabi niya sa akin. Kaya aligaga kami ngayon sa pag-aayos ng bahay. Lahat ng sira, pinapaayos namin para walang masabi si Tita Ellen pag uwi niya. Bakit naman niya naisipang umuwi na? Namiss kayo siguro, no? Di ko alam. Di naman niya nabanggit eh. Baka nga namimiss na rin niya ang Pinas. Bata pa kasi ako nung umalis siya eh.
Tanda ko pa nga na grabe yung iyak nung anak niya nung umalis siya. May anak na Tita Ellen mo? Akala ko matandang dalaga siya. Oo, matandang dalaga siya kasi wala naman siyang asawa ngayon. Pero nagkaroon siya ng anak noon. Magkaedad nga kami eh. May ka-live-in partner at anak noon si tita bago siya lumipad papuntang Kuwait. 4 years old ang yata kami nung pinsan ko nung umalis siya sa pagkakatanda ko ha. Ganun ba? Nasa na yung anak niya ngayon? Bakit hindi ko man lang nakilala? Matagal nang patay yung anak niya. Hala, totoo? Oo, 7 o 8 years old yata kami nung namatay yung pinsan ko na yun. Anong nangyari? Anong ikinamatay niya? Aksidente sa daan. Galing sa probinsya nun yung pinsan ko tsaka live-in partner ni tita. Bumangga yung sinasakyan nilang kotse sa kasalubong nilang kotse din. Yun, dead on the spot yung anak ni tita. Tapos nakoma naman yung partner niya. After 2 weeks, binawian din siya ng buhay. Ang tragic naman pala ng storya ng tita mo. So, paano yun? Umuwi ba siya nun? Oo, umuwi siya para ipagluksa yung pamilya niya. Tapos, bumalik ulit siya ng Kuwait. Oo, hindi niya kaya magstay dito sa Pinas noon eh. Parang sobrang sakit daw para sa kanya yung nangyari kaya naisip niyang mag-abroad ulit para makalimot. Yung simula nun, hindi na siya bumalik dito. Nung namatay nga si mama, hindi rin siya umuwi eh. Ngayon na lang ulit. Ngayon alam ko na kung bakit siya istrikto sa inyo. Bakit? Kasi kayo na yung tinuturing niyang anak. Di ba sabi mo, di niya kayo matiis? Kayo na lang kasi yung natitira niyang pamilya. Tapos ngayon, ready na siyang bumalik kasi alam niyang may uuwian na siyang pamilya dito sa Pilipinas. Baka nga. Kaya dapat ayusin mo yung pagbili ng kurtina para sa kwarto niya para hindi siya madismaya. Ito nga pumipili na. Brown o blue? Alin ba dito pipiliin ko? Ano bang favorite color ng tita mo? Di ko alam eh. Di naman ako nagtatanong sa kanya ng mga ganung bagay. Ayaw mo ng pink? Ano yun, bata? Tsaka hindi bagay yung pig sa kulay ng pader sa kwarto niya. Ano bang kulay ng kwarto niya? Peach. Sakto naman ah. Peach, tsaka pink. Hindi nga maganda, masyadong pa-bebe yun. Doon tayo sa medyo classic naman. Di yung blue na lang. Parang ito rin yung gusto ko eh. Maganda rin kasi yung tela oh. Kunin mo na bago pa magbago isip mo. O sige, ito na lang. Maghahanap pa tayo ng punda tsaka bedsheet. Punda at bedsheet pa? Oo, marami tayong bibilin ngayon. Anong akala mo? Kaya ako nagpasama sa'yo para may taga-bitbit ako. Kaya naman pala eh. Kung ganun, libre mo dapat ako ng kape mamaya ah. Oo, ako nang bahala sa kape mo. Halika na, tulungan mo na ako dito. Kuha tayo ng 4. Papa Dudut, excited ako noon sa pag-uwi ni Tita Ellen dahil sa wakas ay makakasama na namin siya ng personal. Pero sa pagtagal ng pagsasama namin ay unti-unti ko ring na-realize na iba pala ang ugali ng tita namin. Na-underestimate ko ang pagiging istrikto niya. Simula nung nakasama namin siya sa bahay ay saka ko lang napagtanto na ang lala pala ng pagiging mahigpit nito. Iba ang pagbabawal na ginagawa niya sa amin noong nasa abroad pa lamang siya kumpara noong nakasama na namin siya sa isang bubong. Daig pa namin ang preso sa dami ng bawal na gawin. Pinagbawalan niya akong magsuot ng maiksing damit dahil malaswa daw itong tingnan. Para daw akong nag-aakit ng mga kalalakihan kapag nagpapakita ako ng balat sa labas ng bahay namin. Bawal din akong sumama sa mga kaibigan kong lalaki. Ang pinakamalala na sigurong ginawa nito ay nung pinagbawalan din niya si Michael na pumasok sa loob ng bahay. Tuwing dumadalaw ang boyfriend ko sa bahay namin ay hanggang sa labas lamang siya. Pero kahit na ganoon ay may magandang nagawa din naman ang pagdating ni Tita Ellen sa buhay namin. Dahil sa kanya ay nakahanap ng katapat si Papa. Kung dati ay puro pag-inom ang inaatupag ni Papa ay natigil ito dahil kay Tita Ellen. Binigyan kasi niya si Papa ng kondisyon na kung hindi nito aayusin ang buhay niya, ay si Tita mismo ang magpapalayas sa kanya sa bahay. Kayang-kayang gawin yun ni Tita Ellen kay Papa dahil si Tita ang nagpatayo ng bahay na tinitirhan namin, Papa Dudut. Dahil sa dugot pawis nito, kung kaya't nagkaroon kami ng bubong na masisilungan. Kaya naman kahit sobrang higpit ni Tita sa amin, Papa Dudut, ay wala kaming choice noon kundi ang sundin ang lahat ng ipinag-uutos niya
sa amin. Lalong-lalo na si Papa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Malayong malayo ang Tita Ellen na nakilala ko noong bata pa ako kumpara sa Tita Ellen na umuwi galing sa Kuwait. Sa pagkakaalala ko ay napaka-sweet na tao ni Tita. Siya pa nga ang nagturo sa akin noong bata pa ako kung paano ang tamang paraan ng pagligo. Inespoil niya ako noong musmus pa lamang ako at lahat ng gusto ko ay ibinibigay niya sa akin. Pero simula noong nakapag-abroad siya ay parang bang naging tigre na ang ugali nito. Naging diktador na siya sa bahay at lahat ng gusto niya ay dapat na nasusunod. Napaka-simple lang ng buhay namin noon, Papa Dudut. Malaya kaming gawin ang anumang gusto namin. Kahit na sobrang hirap ng buhay dati. Pero nung dumating si Tita ay mahirap na nga ang buhay namin ay mas lalo pa itong lumala. Bawat kilos namin ay binabantayan niya na para bang gwardya. Konting pagkakamali lang ay pinapagalitan niya kaagad kami. Para tuloy akong nagbalik sa pagkabata na takot na mahuli ng mga magulang ko na may ginagawang kabalbalan. Nung una ay nakaya pa naming tiisin ang mga pinaggagawa ni Tita sa amin. Para sa kapakanan din lang naman namin ang pagiging stricto niya, kaya iniintindi na lang namin yon. Pero nagkaroon ng hangganan ng pagtitiis namin yon noong pinagbuhatan na niya ng kamay ang bunso naming kapatid. Nalaman kasi ni Tita na nagkaroon ng 2 bagsak na subject ang kapatid ko, kaya hindi ito nakasama sa listahan ng mga makakagraduate noong taong yon. Gamit ang sinturon ay pinaghahampas niya ang kapatid ko hanggang sa nagkanda sugat-sugat na ito. Ang sama ng loob na matagal kong kinikimkim ay bigla na lamang sumabog dahil sa pangyayaring yon. Pinagsasabi mo? Hindi niyo na maalala yung ginawa niyo sa kapatid ko? Pinaghahampas niyo siya ng sinturon. Bakit naman ganon? Bakit? Nagsumbong ba sa'yo yung batang yon? Hindi siya nagsumbong sa akin. Nakita ko mismo yung mga sugat sa likod niya. Hindi na nga siya makahiga ng maayos dahil sa ginawa niyo eh. Grabe naman po kayo. Gawain ba yan ng matinong tao? Ano sabi mo? Sa ating lahat, ako ang pinakamatinong tao rito. Sino ka para manugod ng ganyan dito? Alam mo ba kung bakit ko ginawa yun sa kapatid mo? Dahil bagsak siya? Dahil hindi siya makakagraduate ngayong taon? Alam ko po yun pero pwede naman. Dahil mas inaatupag niya ang paglalakwat siya kesa pag-aaral. Yun ang dahilan ko kung bakit ko siya sinaktan. Akala niyo ba hindi ko napapansin na gabing-gabi na siya umuwi? Maaga akong natutulog. Pero alam ko kung sino-sino ang mga taong pumapasok at lumalabas sa bahay ko. Siyempre binata po siya, tita. Natural lang yun na magkaroon siya ng barkada. Barkada? Para saan? Anong naitulong ng barkada na yan sa pag-aaral niya? Aliyah, dumaan din ako sa pagkabata. Kaya wag mo akong tinuturuan kung paano ang buhay ng isang estudyante. Dahil naranasan ko rin yan. Noong bata ako, marunong akong sumunod sa mga magulang ko. Hindi katulad ngayon na mas inaatupag niyo pa ang pagsasaya kaysa pag-aaral. Iba ang panahon niyo sa panahon ngayon. May bago na pong pamamaraan ng pagdidisiplina. Hindi po pwedeng yung basta na lang kayo mananakit. Daig niyo pa ang magulang namin ah. Oh, nasan ba ang mga magulang ninyo ngayon? Hindi ba ako ang tanging matanda na inaasahan ninyong magkakapatid? Nasaan ang tatay ninyo? May ginagawa ba siya para sa inyo? Ako na nga itong nagmamalasakit para sa inyong magkakapatid. Tapos ako pa yung gagawin ninyong masama. Malaki po ang pasasalamat namin sa inyo, tita. Thank you na tinutulungan nyo kami sa maraming bagay. Pero hindi naman po ibig sabihin nun isasaktan nyo na lang kami basta kung kailan ninyo gusto. Ano sa tingin mo ang ginagawa ko sa inyo? Trip ko lang? Ginagawa ko to para magtino kayo. Aba, hindi ako nagpapakapagod sa Kuwait para lang sayangin ninyo ang mga pinagpagurang kong pera. Kung ano man ang nagawang kasalanan ng kapatid ko, ako na po ang humihingi ng pasensya sa inyo, tita. Ako na po ang kakausap sa kanya pero sana naman po sa susunod, huwag niyo naman po silang saktan.
Pwede niyo naman silang kausapin ng maayos eh. Hindi na madadala sa maayos na usapan ng mga ganong klaseng pag-uugali. Matatanda na mga kapatid mo. Kaya dapat, alam na nila kung paano kumilos ng tama. Pero hindi rin naman po kasi pananakit ang sagot. Huwag mo ko tinuturuan kung paano mangaral ng isang tao. Tignan mo nga, pati nga ikaw. Marunong ka na rin sumagot-sagot ngayon. Anong klaseng pagpapalaki ba ang ginawa sa inyo ng mga magulang ninyo? Huwag niyo pong indama yung mga magulang ko dito. Eh sino pa bang sisisihin ko kundi sila lang naman? Kung ano kayo ngayon, dahil sa kanila yon. Ang lala niyo pala, tita. Hindi ko alam na ganito pala kayo kasama. Kaya siguro hindi nagtagal yung anak niyo sa inyo eh. Kasi ganitong klase kayong tao. Bastos ka! Bastos kang bata ka! Eh, totoo naman eh. Sumusobra na po kasi kayo. Kung ayaw mo sa pamamalakad ko sa sarili kong pamamahay, eh di umalis kayo! Aalis talaga kami. Hindi na namin kaya itong pananakit na ginagawa niyo sa amin. Tandaan mo tong araw na to. Dahil wala ka nang makukuhang tulong mula sa akin. Kayo ng buong pamilya mo. Matapos lahat ng ginawa ko, ganito ang gagawin mo sa akin? Hala, sige, lumayas kayo. Lalayas talaga kami. Papa Dudut, hindi ko gawaing sumagot sa mga mas nakakatanda kesa sa akin. Dahil pinalaki akong marespeto ng mga magulang ko. Pero nung time na yon ay hindi na talaga ako nakapagtimpi. Na-trigger ang mga nakatagong galit ko nung nakita ko ang mga sugat ng kapatid ko. Lumayas ako sa bahay ni Tita Ellen at sinubukan kong dalhin ang mga kapatid ko paalis. Pero nagulat ako nung hindi nila gustong sumama sa akin. Kaya raw nilang tiisin ang pagmamalupit sa kanila ni Tita Ellen dahil kung papaganahin nila ang pride nila ay wala silang patutunguhan. Totoo naman yon. Kailangan namin si Tita Ellen dahil siya ang may kakayahang tulungan kami sa mga problema namin, lalo na sa usaping pera. Siya nagpapaaral sa kapatid ko at siya ang umaalalay sa akin bilang breadwinner ng aming pamilya. Hinayaan ko silang manatili kay Tita Ellen samantalang ako ay umalis at pansamantala akong kinupkop ng pamilya ni Michael. Nagpatuloy ako sa buhay, Papa Dudut, habang ang mga kapatid at tatay ko ay mas piniling makasama si Tita. Minsan kapag lumalabas sa bahay si Tita para mamalengke ay palihim akong nagpupunta doon para dalawin at kumustahin ang mga kapatid ko. Para silang mga batang nagsusumbong sa akin kapag nagpupunta ako doon. May punto raw na kapag hindi sila nakakasabay na kumain ay walang tinitirang ulam si Tita Ellen para sa kanila. Ang lahat ng ito ay ipinapakain niya sa aso. Wala namang magawa ang papa namin dahil maging siya ay nakaasa lang din sa tita namin. Dahil hindi ko matiis ang sarili kong pamilya na naghihirap ay ako na mismo ang gumawa ng paraan para malayo sila kay tita. Salamat po ate. O Aliyah, itong soft drinks. Baka nauuhaw ka na. Salamat ha. Ay, ang hirap namang maghanap ng malilipatan kapag ganitong walang pera. Hindi na ba talaga magbabago yung desisyon mo na ilipat pamilya mo? Hindi na, wala nang atrasan to. Baka naman pwede nyo pang mapakiusapan ng tita nyo. Sa ugali niyang yun, hindi mo na siya mapapakiusapan. Nasa dugo na talaga siguro niyang manakit ng tao. Di mo na mapapalitan yung mga ganung pag-uugali. Eh paano siya? Maiwan siya mag-isa? Wala naman siyang pakialam dun eh. Kahit iwan namin siya, okay lang sa kanya. Sanay naman siya mag-isa. Ay, nakakalungkot lang na ganito yung nangyari sa inyo. Pero tama naman ako, di ba? May karapatan naman ako na ipaglaban ng mga kapatid ko, lalo na't nasasaktan na sila. Oo naman. Kapag pamilya mo na ang sinaktan, talagang ipaglalaban mo sila. Kung sa akin man nangyari ang pinagdadaanan mo, ilalayo ko rin mga kapatid ko sa mapanakit na tao. Kung tama itong ginagawa ko, bakit parang may nararamdaman akong guilt? Para bang nakukonsensya ako na iiwan namin mag-isa si tita? Kasi mabait kang tao kaya nararamdaman mo yan. Pero wala kang choice eh. Kailangan mo ilayo mga kapatid mo sa kanya kasi hindi mo na rin kaya makita silang nasasaktan.
Ay, ang hirap naman ng ganito. Mahirap talaga. Pero hindi natin pwedeng piliin lahat eh. Minsan kailangan talaga nating umiwas sa iba lalo na kung nasasaktan ka na. Kasi naman, tanggap ko na mahigpit siya sa amin. Ginagawa lang naman niya yun kasi gusto niya magkaroon kami ng maayos na buhay. Pero minsan parang napapasobra na kasi yung paghihigpit niya eh. Alam mo ba na binato niya ng baso yung isa kong kapatid kasi nadatnan niya yung mga hugasin na hindi pa nagagalaw? Nambato siya ng baso? Oo, tinamaan sa mukha yung kapatid ko tapos nasugatan pa siya sa bubog. Bakit daw hindi pa nauhugasan yung mga pinagkainan? Kasalanan din naman kasi nung kapatid ko eh. Inuna niya maglaro ng mobile game kaysa hugasan yung mga pinagkainan. Pero rason na ba yun para batuhin mo ng baso yung tao? Anong sabi ng papa mo? Wala namang ginagawa si Papa eh. Daig pa nun ng maamong tupa kapag kaharap niya si tita. Grabe naman yun. At eto pa, nalaman ko rin na daig pa nila ang alila sa bahay. Bago lumabas, dapat nakapaglinis na sila. Bago mag alas 8 ha, dapat nakauwi na silang lahat. Kung late kang uuwi, wala ka nang kakainin. Ang hirap kapag may ganyang tao sa bahay nyo. Parang nakakasakal. Sinabi mo pa, buong buhay namin, hindi namin naranasan yung ganung trato. Ayaw nga akong paluin ni Mama nung nabubuhay pa siya eh. Tapos si Tita, sinampal ba naman ako? First time ko masampal sa buong buhay ko ha? Bakit naman kaya siya ganon? Hindi ko alam. Pero kung ano man yung rason niya, kung bakit siya ganon, hindi pa rin yun valid reason para manakit ka ng tao. Wala na tayo sa panahon kung saan ginagawang disiplina ang pananakit. Nasa makabagong panahon na tayo, no? Ay, sige na. Palitan na natin tong usapan na to. Nasisira na naman mood mo eh. Nakakainis lang kasi. Sandali, nag-reply na si kuya. Bakit? Anong sabi? Pinapapasok ba ako? Off ko ngayon ah. Hindi, iba to. Pinapatanong ko kasi sa kanya yung paupahan malapit dun sa restaurant. Oo nga, may paupahan dun, di ba? Oo. Sa pagkakatanda ko kasi, classmate niya yung anak nung may-ari. Pero mahal dun sa pagkakaalam ko eh. Baka hindi kaya ng budget ko. Kaya nga tinext ko kanina si kuya kung pwedeng kausapin niya yung classmate niya para mapareserve na yung bakanting apartment dun habang nag-iipon ka pa. O anong sabi? Base sa reply ni kuya, pumayag daw yung may-ari. Pwede naman daw magbigay ng early advance tapos kahit sa susunod na yung ibang mga babayaran. Talaga? Oo raw. At least dun, mas malapit ka na sa trabaho. Salamat Michael ha. Ang laki talaga ng tulong mo sa akin. Wala yun, ano ka ba? O ano, doon na kayo? Papareserve ko na. Oo, sige, doon na lang. Okay, sige. Ilang buwan ako nag-ipon para sa deposit at advance ng maliit na apartment na nahanap namin para sa pamilya ko. Malapit lamang ito sa restaurant ang kapatid ni Michael. Sa tulong ng boyfriend ko ay napakiusapan namin ng landlord na i-reserve ang apartment habang naghahanap ako ng pambayad sa kanila. Nung nakabayad ako ay agad kong kinuha sina Papa at mga kapatid ko para makaalis na sila sa malupit na pamamalakad ni Tita Ellen sa bahay. Naiwan si Tita Ellen na mag-isa sa bahay at walang kasama. Nakakakonsensya man at parang lumalabas na wala akong utang na loob sa ginawa ko, pero hindi ko lang talaga matiis na kinakawawa ni Tita ang mga kapatid ko. Pagkalipat namin ay agad na naghanap ng trabaho si Papa para makatulong siya sa mga gastusin namin. Nagtulungan kaming mag-ama para mapag-aral ang mga kapatid ko at naging katuwang ko doon si Michael. Bumalik sa dati ang buhay namin, simple at masaya. Ganon pa man ay hindi naman po ako gaanong kasamang tao. Minsan ay nakikibalita pa rin ako sa kalagayan ni Tita Ellen sa pamamagitan ng mga kapitbahay namin. Never niya kaming hinanap o pinakiusapan na bumalik na lamang sa kanya at hinayaan lang namin yon papadudot. Hanggang isang araw, matapos ang ilang buwan ay nabalitaan na lang namin na dinala sa ospital si Tita Ellen matapos po siyang ma-stroke. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, nagwawalis lang daw noon si Tita Ellen sa bakuran ng bahay noong biglang nanghina ang mga tuhod nito. Biglang hindi na niya may hakbang ang mga paa niya hanggang sa bigla na lamang siyang natumba.
Mabuti na lamang at noong mga oras na yon ay nasa labas siya ng bahay at mabilis siyang nakita ng mga kapitbahay. Itinakbo siya sa ospital at doon ay napag-alamang nagkaroon siya ng mild stroke. Noong puntahan namin siya sa ospital ay hirap pa siyang makapagsalita dahil kalahati ng kanyang katawan ay hindi nito maigalaw. At dahil naman sa awa ng Diyos at sa awa na rin namin ay pinakiusapan ako ng papa ko na bumalik na lamang kami sa bahay para may kasama itong si Tita Ellen at mayroong magbabantay sa kanya. Hindi naman po ako masamang tao para hindian ang pakiusap ni Papa. Kahit na may kaunting galit at tampo po ako noon kay Tita ay pamilya ko pa rin siya. At mahal ko siya kaya kapakanan din niya ang iniisip ko. Pagka-discharge ni Tita Ellen sa ospital ay nag-ayos na kami ng gamit mula sa apartment na inuupahan namin at bumalik kami sa bahay. Nagtulungan kaming magkakapatid na ibalik si Tita mula sa dati niyang lakas. Ayon sa mga doktor ay malaki pa rin naman daw ang chance na makabalik sa dati si Tita. Kailangan lamang niya ng therapy at pahinga. Yun na nga po ang ginawa namin, Papa Dudut. Inalagaan at binantayan namin si Tita para mabilis ang maging paggaling nito, Papa Dudut. Aliyah, saan ka pupunta? Oh, Michael! Bibili ako ng pandiregla tsaka kabayan dyan sa may bakery para may maipamerienda ako kay Tita. Samahan na kita. O sige. O ba't ka pala nandito? Wala naman. Gusto lang kitang dalawin. Tsaka gusto ko lang makibalita kung maayos ba yung pagbabalik nyo rito sa bahay ng tita nyo. Okay naman. Maayos naman. Masaya si Tita na binalikan namin siya. Mabuti naman kung ganun. Kumusta na pala siya? Sa awa ng Diyos, unti-unti nang nakaka-recover. Nung kalalabas niya ng ospital, hindi namin maintindihan yung mga sinasabi niya kasi nga hindi niya maigalaw yung kalahati ng katawan niya. Mabuti na lang ngayon, maayos na siya magsalita. Nakakabangon na ba siya? Oo, kaya na niyang umupo pero hindi pa niya kaya maglakad. Kaya na rin niyang tumayo pero dapat may nakasuporta sa kanya o kaya may sinasandalan siya. Uy, siya nga pala, salamat pala dun sa wheelchair na pinahiram niyo kay Tita ha. Wala yun. Wheelchair yun ni Lola nung nabubuhay pa siya. Kesa naman nakatambak at inaalikabok, mabuting ipahiram na lang namin para magamit. Malaking tulong yun kasi kapag gusto magpahangin ni Tita sa labas, ginagamit namin yung wheelchair na pinahiram niyo. So ikaw ang nagbabantay sa kanya ngayon? Oo, ako yung nagpapaligo, nagbibihis, saka nagpapakain sa kanya. Para na nga ako yung personal nurse niya eh. Ayaw din naman kasi niya magpa-therapy sa ospital kaya kami-kami na lang yung gumagawa nun. Paano mo naman malalaman kung effective yung mga ginagawa niyong therapy sa kanya? Nag-search kami sa internet. Marami namang video doon na pwedeng gayahin eh. Ah, okay. So, kumusta naman kayong dalawa? Okay na ba? Wala nang tampuan? Oo, okay naman na kami. Parang wala nga nangyari eh. Ganun pala yun no? Kapag buhay na yung pinag-uusapan, kung ano man yung nararamdaman mong galit para dun sa tao, nawawala din. Kasi nga, mas nananaig yung pagmamahal mo sa tao. Galit ka man sa kanya pero deep inside, mahal mo siya eh. Ganun naman talaga kasi parte ng pagmamahal mo sa isang tao yung pagkakaroon ng galit o tampo kapag nagkakamali sila. Siguro nga. Ibig sabihin ba niyan, bati na kayo? Hindi ko alam. Basta ang alam ko, maayos na kaming lahat. Pati yung mga kapatid ko, wala naman silang tampo o galit kay Tita eh. Siya rin, ganun din siya sa amin. Never niyang inungkat yung pag-iwan namin sa kanya. Mahalaga eh, magkakasama na kami ngayon. Pero ikaw, napatawad mo na ba siya? Di pa naman siya humihingi ng tawad eh, kaya medyo may tampo pa rin ako ng konti sa mga ginawa niya noon. Pero pwede namang isang tabi na lang muna namin yun sa ngayon. Alam mo, pwede ka namang magpatawad kahit walang humihingi ng tawad eh. Nasa sayo na lang yun kung handa na ba talaga yung puso mo na kalimutan yung nangyari. Siguro kapag may nagbago na, doon mapapatawad ko na siya. Isipin mo na lang din yung mga nagawa niya para sa inyo. Hindi ko naman makakalimutan yun. At hindi ko naman yun kakalimutan. Hindi naman porke may tampo ko eh, hindi na ako thankful. Pwede namang sabay mong maramdaman yun para sa isang tao eh. Pero ikaklaro ko lang hindi naman kita pinipilit na magpatawad agad. Mas masarap lang kasi sa pakiramdam kapag wala kang kinikimkim na sama ng loob.
Hindi ko naman yung kinikimkim. Tsaka hindi ko naman hinahayaan na yung tampukong manaig. Mabuti yan. Ang importante, civil pa rin kayo kahit na nagkaroon kayo ng pagtatalo noon. Tama ka. Isa lang naman ang goal naming lahat eh. At yun yung mapagaling si Tita Ellen. Tama. Magandang mindset yan. Papadudot, bilang ako lang ang babae sa aming magkakapatid, ako ang nag-alaga kay Tita Ellen habang nagpapagaling siya. Napansin ko kasi napalagay siya kapag kapwa niya babae ang tumitingin sa kanya. Noon pa man ay ayaw na kasi talaga niyang hinahawakan siya ng mga lalaki kahit nakamag-anak pa niya ang mga ito. Hindi ko alam kung bakit basta matagal ko nang napapansin na ayaw lumapit ni Tita sa mga kalalakihan. Hirapan noong maglakad si Tita kaya kinailangan niyang gumamit ng wheelchair. Ako ang nagpapakain, nagpapaligo at nagbibihis kay Tita noong nagpapagaling pa siya. Sa kabutihang palad ay unti-unti rin namang nanumbalik ang dating lakas ng katawan ni Tita. Kaya nitong magsalita ng walang kahirap-hirap. Ang problema nga lang ay natagalan bago siya muling nakalakad. Araw-araw ay ako ang kasakasama niya na maglakad sa harapan ng bahay para hindi masanay ang katawan niyang nakaupo lamang. Papadudot sa kabila ng mga nangyari ay wala pa rin nagbago sa ugali ni Tita Ellen. Masungit pa rin siya at istrikto. Habang inaalagaan ko nga siyang maglakad ay napansin pa nito kung gaano kanipis ang suot kong t-shirt at doon mismo ay pinagalitan niya ako. Pero sa pagkakataong yon, sa halip na mainis ako na lamang ang umintindi sa tita ko. Kahit palagi niya akong tinatalakan ay hinahayaan ko na lamang siya. Makalipas nga ang ilang buwan ay unti-unti ring bumalik sa dati ang lakas ni Tita Papadudut. Medyo paika-ika nga lang siyang maglakad at kailangan na niyang gumamit ng tungkod. Pero malaki pa rin ang pasasalamat namin na mabilis ang naging recovery niya. Noong minsang magkaroon kami ng chance ni Tita na magkausap habang walang tao sa bahay, ay isang bagay ang tinanong ko kay Tita na matagal nang bumabagabag sa isipan ko. Tita, eto po yung kape nyo. Salamat. Sigurado na po ba kayo na gusto nyong ibalik yung wheelchair kina Michael? Oo, hindi ko na kailangan yun. Sabihin mo sa kanya na maraming salamat. Sobrang laki ka mo nang naitulong nun sa akin. O sige po, sasabihin ko po sa kanya yan. Teka, ano yan? Po? Lapit ka nga rito. Ano yung nasa may tagiliran mo? Wala po to. Amin na, patingin. Hawiin mo yung sando mo. Dumi lang po to. Hindi. Tattoo yan. Ipakita mo sa akin. Gusto ko makita. Ito po. Ano yan? Araw? Opo. Kailan pa yan? Last year lang po. Nagpatattoo po kami ni Michael nung 5th anniversary po namin. Matching tattoo po. Araw sa akin tapos buwan naman po sa kanya. Maganda. Talaga po? Hindi po kayo galit na nagpatattoo ako? Hindi. Bakit naman ako magagalit? Katawan mo yan. Ako rin nung kabataan ko. Gusto ko rin sana magpatato. Bakit po hindi nyo ginawa? Ayaw ng lolo mo eh. Sabi niya, hindi raw magandang tignan sa balat kapag may tato ang isang tao. Kaya kahit gaano ko man kagusto, hindi ko na tinuloy. Mahirap magalit ang lolo mo eh. Pati rin po si Papa ayaw niya magpatattoo ako. Nagpaalam ako sa kanya noon pero hindi ako pinayagan eh. Kaya ba dyan mo banda inilagay yung tato? Para hindi niya makita? Ganun na nga po, tita. Nakaukit na yan sa balat mo. Kaya hayaan mong makita niya. Magagalit lang yun ng isang beses tapos matatanggap din niya kalaunan. Kasi nga wala naman siyang magagawa. Muntik na nga po akong mahuli eh. Hindi ko po alam na may ganyang side din pala kayo. Medyo rebellious. Oo naman. Noong dalaga ako kaya yung laging pinapagalitan ni nanay at tatay.
Akala mo ba puro paghihigpit lang ang alam kong gawin? Marunong din naman akong sumuporta sa ikasisiya ng isang tao. Lalo na kung alam ko namang wala itong masamang dulot. Hindi ako ganun kasama, Aliyah, katulad ng iniisip ninyo. Hindi naman po ganun ang iniisip namin sa inyo eh. Alam po namin na concern lang kayo sa aming magkakapatid. Pasensya na po sa mga nasabi ko sa inyo noon ha, tita. Naiintindihan din naman kita. Ganyan na ganyan din ako noon kapag sinasakta ng nanay mo ng ibang tao. Ipinaglalaban ko rin siya. Talaga po? Siguro sa inyo ko po namana yung katapangan ko. Mukha nga. Ay tita, may tanong nga po pala ako sa inyo. Oh, ano yun? Tuwing tinutulungan ko kayong maligo tsaka magbihis, may napansin po ako dyan sa mga kamay ninyo. Meron pong 3 guhit dyan sa may pulso nyo na parang peklat. Ah, ito ba? Nakita mo pala to. Opo, noon ko lang napansin tapos hindi na nawala sa isip ko. Tama po ba yung hinala ko na... Na naglaslas ako? Oo. Totoo nga yung iniisip mo. Pero bakit naman po? Hindi ko po maintindihan kung bakit nyo naisipang gawin yung bagay na yun. Marami akong pinagdaanan sa buhay na hindi ninyo alam. Sa Kuwait po ba ito nangyari? Oo. Bawat linya dito sa pulso ko, ito yung mga araw na gusto ko nang tapusin ang buhay ko. Bakit po? Bakit nyo po naisip na magpatiwakal? Inabusong pagkababae ko noon. 3 beses. Pinagsamantalahan ako ng mga lalaking pinagkatiwalaan ko. Hala, tita. Nangyari yun una sa pangalawang trabaho ko. Kapatid ng amo ko yung gumalaw sa akin. Gusto ko nang umuwi nun eh. Pero sa akin nakaasa ang lolo't lola mo. Kaya pinigilan ko ang sarili ko. Lumipat ako ng trabaho. Akala ko magiging maayos na ang lahat. Nagkaroon ako ng boyfriend. Pero niloko niya ako. Hinayaan niya akong pagsamantalahan ng kaibigan niya habang nanunood siya. Pangatlo, kapwa ako Pinoy ang gumawa ng kahalayan sa akin. Hindi niyo po ba sinubukan magsumbong sa mga pulis? Anong magagawa ng isang Pinay na nagtatrabaho sa isang dayuhan na bansa? Maging kapwa Pilipino ko nga mismo pinagtaksilan ako. Hindi ako nagsumbong sa pulis dahil sa takot. Makapangyarihan ang mga tao doon at walang laban ng isang katulad ko. Sana umuwi na lang po kayo. Para ano? Para sabay-sabay tayong maghirap dito sa Pinas? Nung nagkasakit ang mama mo, kinailangan kong kumayod para makatulong sa pagpapagamot niya. Nung namatay siya, kailangan mong magtapos ng pag-aaral. Nung nakapagtapos ka, kailangan ko pang mag-ipon para makauwi na rito. Yun ang naging buhay ko sa Kuwait. Pero bakit hindi niyo po sinabi to sa amin? Dahil wala naman kayong magagawa. Wala rin kayong maitutulong sa akin. Tita, sorry po ha. Hindi po namin alam ang mga pinagdaanan ninyo sa Kuwait. Sorry po na wala man lang kaming nagawa para sa inyo. Hayaan mo na yon. Tapos na yon. Nandito na ako. Wala na ako doon. Kaya kalimutan na lang natin yung nangyari sa akin. Ang mahalaga, buhay pa ako ngayon. Nang mga oras na yon ay mabilis na nasagutan ang lahat ng katanungang nasa isip ko. Kaya pala ganoon na lamang kung pansinin ni tita ang pananamit ko. Kaya pala mailap siya sa mga lalaki ay ayaw niyang lumalapit ito sa kanila. Kaya pala napaka-istrikto niya dahil ilang beses na siyang inabuso ng masasamang tao. Bigla ko naawa sa kalagayan ni tita. Ang hirap isipin na habang nasa malayong lugar siya, malayo sa pamilya at mag-isa ay ilang beses na pinagsamantalahan ang kanyang kahinaan. Parang ang lumalabas ay naging trauma response ang pagiging mahigpit ni tita sa aming mga magkakapatid. Noong ko lang naintindihan ang lahat ng yon, Papa Dudut. Humingi ako ng tawad kay Tita Ellen dahil sa mga nagawa ko. Hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko ang pagsagot-sagot ko sa kanya noon, pati na rin noong iniwan namin siyang mag-isa. Sa kabilang banda ay humingi rin siya ng pamanhin sa amin kung masyado siyang naging mahigpit.
Nagkapatawaran kaming dalawa, Papa Dudut, at nangako ako kay tita na itatago ko ang kanyang sekreto. Simula noon ay pinangako ko na sa sarili ko na alagaan ko si tita para makabawi sa mga sakripisyong ginawa niya para sa aming pamilya. Sa mga sumunod na taon ay unti-unti kong ipinaintindi sa mga kapatid ko ang kahalagahan ng pagsunod at paggalang hindi lang sa mga nakakatanda, kundi pati na rin sa ibang tao dahil hindi natin alam kung ano ang kwentong kanilang pinagdaanan sa buhay. Lahat tayo ay inukit mula sa kanya-kanya nating nakaraan. At kung ano man tayo ngayon ay dahil yon sa ating mga karanasan. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko sa inyo, Papa Dudut, naway merong natutunan ang mga kabarangay sa kwento ng aking buhay. Maraming salamat po sa Barangay Love Stories at sa Barangay LS sa pagkakataong ito. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Aliyah. Dear Papa Dudut, Daddy's girl ang tawag nila sa akin dahil sa matinding paghanga ko sa aking ama. Simula kasi pagkabata ay siya lang ang tanging magulang na nagpaparamdam sa akin ng totoong pagmamahal. Siyang nag-alaga sa akin, sumuporta at gumabay sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Kaya naman kahit na malaki na ako ay hindi ko ikakahiyang sabihin na isa akong daddy's girl, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Talia, 29 years old at galing po ako sa isang broken family. Maagang nagkaanak ang mga magulang ko na sina Norman at Odette. 21 years old lang noon ang tatay ko samantalang 19 years old naman si nanay noong ipinagbuntis niya ako. Hindi man kasal ay 2 taon na nanirahan si Tatay Norman sa bahay nila nanay para sabay nila akong alagaan. Yun nga lang, ang pagsasama nilang yon ay hindi nagtagal dahil ang dating pag-iibigan nila para sa isa't isa ay parang yelong natunaw na. Hindi sila nagkakasundo sa maraming bagay at lagi silang nag-aaway hanggang sa pinaalis na lamang nila si Tatay Norman sa bahay at naiwan ako sa pangangalaga ng aking nanay. Papa Dudut, hindi naging mabuting ina sa akin si Nanay Odette. Dahil bata pa lamang siya noon ay mas inuuna niya ang pangsarili niyang kasiyahan. Nabarkada siya at nahilig sa pag-inom. Nagbuhay dalaga siya at kailanman ay hindi nito ginampanan ang pagiging nanay niya sa akin. Tanging ang lola at lolo ko lamang ang nagbantay sa akin noon. Hanggang sa isang araw ay hindi na umuwi pa si Nanay Odette. Nabalitaan na lang namin na sumama na pala siya sa kanyang bagong boyfriend para makipag-live-in. 3 years old lang ako noon, Papa Dudut. Nung naging 5 ang taon ko ay namatay na ang aking lolo sa sakit samantalang 10 years old naman ako nung iwan ako ni Lola matapos mamatay sa bangungot. Dahil wala nang ibang mag-aalaga sa akin ay napunta ako sa poder ni Tatay Norman at sa kanya na po ako lumaki kasama ang sarili nitong pamilya. Nandito po ako! Nandiyan ka pala. Hindi ka agad kita nakita. Humihina na talaga tong paningin ko. Upo na ako, ha? Sige ho. Parang kailangan niyo na talaga ng salamin Oo nga eh. Kaso, ang mahal magpagawa ng salamin. Kaya wag na lang muna. Ano? Nakapili ka na ba ng orderin mo? Nasaan po si nanay? Sina John? Hindi mo po sila kasama? Hindi ko na sila sinabihan. Ikaw lang talaga yung inimbita ko rito kasi ikaw yung may birthday. Ah, ganun po ba? Oo. Saka na lang tayo lumabas na buong pamilya kapag may sahod na ako. Pag 2 tao lang yung kaya ng budget ko ngayon eh. Naku, Tay. Dapat hindi na po kayo nag-abala pa.
ibili na lang natin ng ulam yung pera nyo para sabay-sabay tayong kumain ni nanay sa bahay. Hindi, wag ganun. Itinabi ko talaga tong budget na to para sa'yo. Hindi kita nasamahan sa mga birthday mo nung bata ka pa. Kaya ngayon pa lang ako bumabawi. Pagbigyan mo na ako. Matagal naman na kayong nakabawi eh. Tsaka ang tanda ko na, Tay. Pwede ko nang i-celebrate ang birthday ko ng kahit mag-isa lang ako. Teka, ilang taon ka na nga ba ngayon? 20 na po. Dalaga ka na. Ang bilis ng panahon, ano? Kaya nga po eh. Sa sobrang busy natin, hindi na natin namamalayan kung gaano kabilis tumakbo ang oras. Kaya nga sobrang laki ng panghihinayang ko sa 10 taong wala ka sa akin. Hindi kita nasamahan nung musmus ka pa lang. Kaya hayaan mo na akong bumawi. Umorder ka kahit anong gusto mo ngayon. Huwag mong isipin yung presyo. Salamat, Tay. Kayo na lang po kaya pumili. Ano bang gusto nyong kainin? Dapat ikaw ang pumili. Ikaw ang may birthday eh. Kung ano po yung gusto nyo, yun na rin po ang gusto ko. Okay, sige. Ano ba? Nasaan ba yung menu? Eto po. Salamat. Ano bang masarap kainin ngayon? Tay, may tanong po ako. Ano yon? Sa tingin nyo, bakit po kaya hindi nag-work yung relasyon nyo ni nanay noon? Yung sa inyo po ni Nanay Odette hindi si Nanay Marisa. Kami ni Odette? Masyado pa kasi kaming bata noon eh. Ibig po bang sabihin, dahil bata pa kayo, hindi pa totoo yung pagmamahal nyo sa isa't isa? Siyempre, totoo yun. Ikaw nga yung naging bunga nun eh. Pero dahil bata pa kami, hindi pa ganun katibay yung mga ginagawa namin desisyon dati. Marami pa kaming bagong kaalaman na natutunan. Mas nag-mature pa yung pag-iisip namin. Nag-iba yung mga pananaw namin sa buhay hanggang sa nag-iba na rin yung nararamdaman namin para sa isa't isa. Nanghihinayang ka po ba na hindi kayo nagkatuluyan ni Nanay Odette? Sa totoo lang, hindi. Kasi kung hindi kami naghiwalay, hindi ko makikilala ang Nanay Marisa mo. Kinailangan masaktan ang puso ko para matutunan ko kung anong klaseng pagmamahal ang kinakailangan ko. Ang naging problema lang sa naging hiwalayan namin, nawalay ka sa akin. Kumusta na po kaya si Nanay Odette ngayon? Hindi ko alam pero sana nasa mabuting kalagayan siya. Sana masaya na siya ngayon. Sana kung ano man yung mga pangarap niya noon para sa sarili niya, naabot na niya. Sana nga po. Oh, meron silang chicken kare-kare. Hindi pa ako nakakatikim nito Kare-kare na manok? Meron bang ganun? Ayan tignan mo nasa menu nila. May picture pa nga eh. Oo nga, no? Gusto niyo po tikman natin? O sige, tapos dagdagan na rin natin ng chop suey. Mag-order na tayo para maluto na. Waiter! Waiter! Papadudo tatlong naging kapatid ko sa ama. Lahat sila ay lalaki kaya naman hindi na ako nagtaka kung bakit sa aming apat ay ako ang paborito ni tatay. Ako man ang paborito, kailanman ay hindi ko naramdaman na naging outsider ako sa pamilya ni Tatay Norman. Hindi naging issue sa kanila na laging pabor sa akin si tatay. Sa katunayan, nung kinupkop ako ni tatay ay tinanggap ako ng buong buo ng kanilang pamilya. Itinuring akong tunay na anak ng stepmother ko na si Marisa at ganoon din ang tatlo ko pang half-brother. Itinuring din nila akong parang kapatid na buo. Nagsimula man ako sa broken family ay naging masaya pa rin ang kabataan ko dahil sa bagong pamilya na ibinigay sa akin ng aking ama. Itinuring nila akong prinsesa kung saan ang apat na lalaki sa buhay ko ang nagsilbing bantay at gabay ko sa aking paglaki. Noon ngang nagdalaga ako ay pahirapan ng mga kalalakihang nanliligaw sa akin dahil kailangan pa nilang dumaan sa tatay ko at sa tatlo ko pang nakababatang kapatid na lalaki. Noong mga panahong yon ay super thankful ako dahil anuman ang mga pagdaanan kong problema ay palagi silang nasa tabi ko para suportahan at damayan ako. Kaya nga masasabi ko na kahit hirap man akong makahanap ng pag-ibig ay maswerte naman ako sa mga lalaki sa pamilya namin dahil sila ang nagpadama sa akin kung ano ang totoong ibig sabihin ng salitang pag-ibig.
Mabilis na lumipas ang 6 na taon. Isang gabi pag uwi ko ng bahay ay nagkaroon kami ng masinsinang usapan ni tatay, Papa Dudut. Oh, Talia, ngayon ka palang nakauwi. Opo, di po ba nagpaalam naman ako sa inyo na gagabihin ako ngayon? Oo, nagpaalam ka nga. Pero hindi ko lang inaasahan na ganito ka kalito uwi. May dinaanan lang po akong kaibigan. Tapos nahirapan ako maghanap ng masasakyan pa uwi kaya ginabi ako. Sana tinawagan mo na lang ako para nasundo kita. Alam niyo naman po na ayoko nagmumotor kayo sa gabi kasi nga mahina na mga mata niyo. Tsaka ang mahal ng gasolina ngayon. Sayang lang yung gas niyo pag sinundo niyo ko. Kumain ka na ba? Tapos na po. Tabi nga po ako sa inyo, Tay. Busog ka. Oo, tatabi pa. Ang liit na nga nitong sofa. Namiss ko kayo eh. Kamusta po ang araw niyo? Ayun, nakakapagod pa rin. Walang nagbago. Ang itim niyo na oh. Hindi niyo naman ata ginagamit yung binili kong arm sleeves para sa inyo eh. Ginagamit ko naman pero mainit pa rin talaga sa labas. Ano magagawa ko? Kung sa bagay, kayo ba naman ang mababad sa initan sa kakadeliver ng mga parcel? Iitim talaga kayo. Gusto niyo bilang ko kayo ng sabong pampaputi? Para saan pa itong balat ko nga ang asset ko. Kaya nga nainlabang nanay mo sa akin dahil sa kulay ko eh. We, talaga? Oo, tipo daw talaga niya yung mga moreno. Parang Tonton Gutierrez. Asus! Tonton Gutierrez daw. Ang puti kaya nun. Pero magkawig naman kami, hindi ba? O na, kayo na po ang pogi. Ikaw ba? Ano ba ang mga tipo mo sa lalaki? Ako? Wala naman akong criteria talaga pagdating sa mga lalaki. Basta ang gusto ko lang mabait, masipag, magalang. Yun lang naman. Parang nagkakaubusan na yata ng ganyang lalaki ah. Bakit niyo naman po nasabi? Eh kasi hanggang ngayon, wala ka pa nakikitang ganun eh. 26 ka na, pero wala ka pa ipinapakilalang boyfriend sa akin hanggang ngayon. Lo? Ibang klase rin kayo mag-trash talk ha? Oo na, ako na po ang single. Interesado lang naman ako malaman kung may nagpapatibok na ba sa puso mo ngayon. Wala pa po. Hindi pa yan ang pinoproblema ko sa ngayon. Imbis na lalaki, pera ang hinahanap ko. Mas kailangan ko ng pera kaysa lalaki. May maayos ka namang trabaho eh. Kaya madaling kitain yung pera na yan. Pero ang lalaki, mahirap maghanap ng seryosong lalaki na pwede mong gawing boyfriend. Tay, ano ba talaga ang gusto niyong palabasin? Gusto niyo na ba ako mag-asawa? 26 pa lang ako ha, bata pa ako para dyan. Eh hindi naman sa minamadali kita magpakasal. Gusto ko lang masigurado na habang malakas pa ako maihahatid pa kita sa altar. Darating din naman tayo dyan. Siyempre, hindi naman ako magpapakasal kung kailan uugod-ugod ka na. Gagawin ko yun kapag ready na ako. Sa ngayon hindi pa po talaga. Ganun ba? Pasensya na, excited lang ako eh. Alam mo naman, hindi kami kinasal ni Odette. Hindi rin naman namin naranasan ni Marisa magpakasal sa simbahan. Kung sakali, sa'yo ko lang mararanasan yung maglakad sa altar kapag ikinasal ka na. Hindi yung ginagawa ng lalaki eh. Ang pressure naman po nun. Pero sige, hayaan nyo't balang araw mangyayari din yan. Pero tama ka, bata ka pa. Gawin mo ang gusto mong gawin. Huwag mong madaliin ang lahat. Enjoyin mo lang ang buhay. Yun na nga pong ginagawa ko ngayon, kaya dapat kayo rin. Enjoyin nyo lang din ang buhay. Matagal ko nang in-enjoy ang buhay ko, lalo na't kasama ko kayong pamilya ko. Sweet talaga ng tatay ko. Sige na po, maiwan ko na kayo, maliligo na ako. O sige. Kayo po, hindi pa kayo matutulog? Hindi pa. Hindi pa ako inaantok eh. O sige po. Good night, Tay. Good night, anak. Papadudod si tatay ang nagsilbing inspirasyon ko, kaya ako nagpursige sa pag-aaral. Gusto ko kasing ibigay sa kanya mga pangarap niya noong kabataan niya na hindi niya natupad.
Tubong Samar si tatay, 7 silang magkakapatid at ang tanging hanap buhay ng mga magulang niya noon ay ang pangangalakal. Hindi siya nakapagtapos ng high school hanggang 2nd year lamang siya noon dahil sa kawalan ng pera. Kasama ang kuya niya ay nagpunta sila rito sa Maynila para maghanap ng trabaho. Nakapasok silang pareho sa construction at ilang taon silang namuhay sa isang kahig isang tuka na buhay hanggang sa naaksidente ang kuya nito at nabaldado. Simula noon ay si tatay na ang sumuporta sa kuya niya hanggang sa binawian nito ng buhay, Papa Dudut. Sinikap ni tatay na maghanap ng trabaho at naging kargador siya sa palengke at doon na nga niya nakilala si Nanay Odette. Naging magkasintahan sila, nabuo ako at naghiwalay sila at saka naman nakapangasawa si tatay ng pangalawa, si Nanay Marisa. Simple lang naman ang pangarap ni tatay noon, Papa Dudut. Ang matutong mag-drive ng motor. Noong nakapagtapos ako ng pag-aaral at nakahanap ng trabaho bilang bank teller, ay yun ang unang naipundar ko. Binilhan ko si tatay ng motor at yun naman ang ginagamit niya para maging delivery rider. Simula noon, Papa Dudut, ay wala na akong ibang ginawa kundi ang ibalik kay tatay ang sakripisyong kanyang ginagawa para sa akin at sa aming pamilya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Isang araw may balitang hindi ako napaghandaan. Habang nasa daan at may ihahatid na delivery ay nagulungan ng isang pampasaherong bus ang motor na sinasakyan ni tatay matapos itong mawalan ng preno. Naghihintay lang siya noon sa go signal ng traffic light sa isang intersection nang biglang araruhin ng bus ang lane nila tatay. Naipit ang katawan nito sa sarili niyang motor at nagulungan pa ng bus. Mabuti na lamang at nakasuot siya ng helmet kaya walang masyadong tama ang ulo nito. Naitakbo pa siya sa ospital ng mga taong tumulong noong araw na yon, Papa Dudut. Noong oras na nangyari ang aksidente ay kakapasok ko lamang sa trabaho. Sa katunayan ay si tatay pa ang naghatid sa akin sa bangko kung saan ako nagtatrabaho. Sobrang daming tao noon sa bangko dahil payday kaya wala akong time na mag-check ng phone ko. Lunch break na noong nalaman ko ang balita tungkol kay tatay. Punong-puno ng missed calls ang cellphones ko noon at mula sa kapatid ko ang lahat ng tawag. Nung nalaman ko kung ano ang nangyari ay dali-dali ako nagpaalam sa supervisor ko at pinayagan naman niya ako na mag-early out para makapunta kaagad sa ospital. Doon ay naabutan ko ng nag-aagaw buhay si Tatay Norman. Halos madurog ang puso ko noong nakita kong sari-saring equipment ang nakakabit sa kanya. Puno rin ng benda ang katawan nito, Papa Dudut. 15 minuto matapos ako makarating sa ospital ay tuluyan ang nagpaalam sa amin si tatay. Parang bumagsak ang puso ko sa sahig noong ibalita sa amin na hindi na-revive ng mga doktor si tatay. Sa sobrang sama ng loob ko sa balitang nalaman ko ay nawalan pa ako ng malay, Papa Dudut. Ate Talia, okay ka na ba? May masakit ba sa'yo? Wala naman. Anong nangyari? Bakit ako nakahiga rito? Nawalan ka ng malay kanina. Mabuti nga nasa kita eh. Kung hindi, baka tumama yung ulo mo sa sahig. Si tatay. Nasaan si tatay? Kumusta na siya? Ate, Hindi! Hindi! Sabihin mo na-revive siya, di ba? Na-revive siya ng mga doktor. Dapat hindi sila tumigil. Hindi pwedeng mamatay si tatay. Diyan! Sabihin mo buhayin nila si tatay. Kailangan ko siya. Kailangan ko ang tatay ko. ate, kumalma ka lang. Sagutin mo ako. Nasaan si tatay? Sabihin mo sa akin buhay pa si tatay. Buhay pa siya, di ba? Diyan! Please, buhay pa siya, di ba? Ate,
Sorry pero wala na talaga. Ginawa nila ang lahat pero hindi na talaga kinaya ng katawan ni tatay. Hindi! Hindi pwedeng mamatay si tatay! Marami pa kaming gagawin eh! Hindi ba ako nakakabawi sa kanya? Ihatid pa niya ako sa altar kapag ikinasal ako eh! Nag-promise ako sa kanya na tutuparin ko yung pangarap niyang yun! Alam ko nakakabigla yung nangyari. Ako rin hanggang ngayon. Hindi pa rin ako makapaniwala na wala na talaga si tatay. Panaginip lang to. Masamang panaginip lang to. Hindi to totoo. Gisingin niyo na ako. Parang awa niyo na. Gisingin niyo na ako sa pangungot na to. Ate, sorry pero wala na talaga si tatay. Multiple organ failure daw yung dahilan ng pagkamatay ni tatay. Sa tingin ko, hinihintay ka lang talaga niya na makarating dito sa ospital bago siya bumitaw. Nasaan siya ngayon? Nasaan si tatay? Nasa morgue na siya, ate. Gusto ko siyang makita. Samahan mo ko. Ate, wag na. Mas mabuting makita mo si tatay kapag nabihisa na siya. Ayoko makita mo siya sa lagay niya ngayon. Kailangan niya ng kasama. Hindi pwede mag-isa lang si tatay doon. Huwag kang mag-alala. Kasama naman niya si Kuya Arnold eh. Si Kuya na rin ang nag-asikaso ng mga kailangang ayusin para may uwi natin si tatay. Eh si nanay, alam na ba niya yung nangyari? Nasa bahay siya. Alam niya na. Kumusta siya? Okay lang ba siya? Hindi rin maganda estado ni nanay ngayon. Binaba niya agad yung tawag nung malaman niya yung balita. Maglilinis daw siya. Gusto niya na bago dumating si tatay, maayos yung bahay na madadatnan niya. Kailangan daw niyang ibaling sa iba yung isip niya ngayon kasi kung hindi raw baka hindi niya kayanin. Dapat si nanay na lang ang sinamahan mo doon. Sinong kasama niya ngayon? Pumunta na raw doon si Kuya Bert. Kailangan na muna niyang dumaan sa presinto para makausap yung mga pulis. Ano palang balita? Nahuli na ba yung driver? Oo, nahuli na siya. Siya mismo nagdala sa sarili niya sa mga pulis. Willing daw siyang tumulong sa atin sa mga gastusin para kay tatay. Magbibigay din daw ng pinansyal na tulong yung operator ng bus. Ano ba kasi nangyari? Paano siya nagulungan ng bus? Pumalya daw yung brake ng bus kaya dumire-diretso daw sa lane nila tatay. Dapat makulong yung driver na yon. Siya may kasalanan kung bakit wala na si tatay ngayon. Aksidente yung nangyari, ate. Hindi rin naman niya gustong makapatay ng tao eh. Kahit na! Kapabayaan pa rin nila yon. Hindi papalya preno na sasakyan nila kung araw-araw nilang chinecheck yon. Hayaan mo na lang si kuya makipag-usap doon. Ano, gusto mo na bang umuwi? Kung okay ka na, umuwi na muna tayo para masamahan natin si nanay. Ayoko pa umuwi. Gusto ko puntahan si tatay. Please, gusto ko siya makita. Sigurado ka ba? Oo. Gusto ko magpaalam sa kanya bago siya ilipat sa punerarya. Sige, samahan kita. Limang araw naming pinaglamaya ng mga labi ni Tatay Norman bago namin siya inilibing. Noong nawala ang mga pailaw, bulaklak at mga taong nakikiramay ay sakalang nag-sink in sa akin ang katotohanan na wala na talaga si tatay. Napakabigat ng mga araw na yon para sa amin dahil doon pa lang kami nagsimulang makapag-adjust sa bagong buhay namin kung saan ay hindi na namin kasama ang aming padre di pamilya. Papadudod sa mga sumunod na buwan ay naging in denial ako sa biglaang pagkawala ng tatay ko. Ang mga maruruming damit niya ay hindi pa nalalabhan, ay nandun pa rin sa kinakalagyan nito. Ang mga gamit ni tatay sa pag-aayos ng kanyang motor ay nakakalat pa rin sa bakura namin na para bang anumang oras ay bigla na lamang siyang darating para ligpitin ang mga yon. Doon ko lang napagtanto na kailanman ay hindi na babalik si tatay. Wala nang bubungad sa akin kada umaga na nagkakape sa may kusina habang nakikinig ng balita sa DZBB. Wala nang maghahatid at susundo sa akin sa trabaho. Wala na rin akong kakwentuhan tuwing gabi bago matulog.
Ang taong pinaka-importante sa buhay ko ay hindi ko na makikita pa kailanman. Yun ang katotohanan na mahirap lunukin pero kinakailangan. Tumigil na ang mundo niya pero ang amin ay umiikot pa rin at nagpapatuloy pa. Mahirap man ay pinilit kong ipagpatuloy ang buhay at ginawa kong motivation ang mga pangarap ni tatay para sa aming magkakapatid. Kahit na wala na siya sa mundong ito ay gusto kong tuparin ang mga pangarap na yon para kapag nagkita kami ulit balang araw ay masasabi kong naging makabuluhan ang naging buhay ko. Sa pagdaan ng 2 taon ay tulong-tulong kaming magkakapatid para malampasan ang masakit na pangyayaring yon sa buhay namin, Papa Dudut. Nakita mo ba yung pang-shave ko sa banyo? Shave? Hindi, wala ba dun? Wala eh. Saan kaya napunta yun? Tanungin mo na lang si nanay, baka naitapon niya. Naglinis siya kahapon sa banyo eh. Bayan, wala tuloy akong pang-shave sa mukha. Mahaba na tong balbas ko eh. Patingin nga. Tingnan mo, ang pangit. Mukha akong matanda. Bagay naman ah. Yan ang gusto ng mga babae ngayon, may bigoted balbas. Ayoko, mukha akong tumanda ng 10 taon ito eh. Hindi ah, mas naging matipuno ka nga eh. Harap ka nga sa akin. O ayan, sabi mo nga sa akin kung mukha akong 22 years old. Mukha akong 30 sa itsura ko eh. Mas naging kamukha mo si Papa dahil dyan. Ngayon ko lang napansin na marami pala kayong pagkakahawig. Talaga? Oo, parang Tonton Gutierrez sabi nga niya noon. Sino naman yun? Hindi mo kilala si Tonton Gutierrez? Bata ka pa nga talaga. Hindi mo panahon pero nakikita pa naman siya sa TV ngayon. Di naman ako nanonood ng TV. Sa bagay, oo nga naman. Ay, namiss ko tuloy si tatay. 2 years na simula nung nawala siya pero hanggang ngayon, ang hirap pa rin tanggapin ang katotohanan. Ako rin, miss ko na siya. Sabi ko nga sa kanya noon, babawi ako sa kanya. Tatapusin ko yung pag-aaral ko kahit ilang beses na akong bumagsak. Ngayon naman na malapit na akong graduate, di niya na ako masasama magmarcha. Alam mo kung anong ginagawa ko kapag namimiss ko si tatay? Ano? Tinitingnan mo yung dating pictures niya? Hindi. Nagpapadala ako ng message sa number niya. Ha? Pwede pa ba yun? Oo naman. Nagsisend pa naman eh. Hindi naman niya mababasa yun eh. Wala namang cellphone sa langit. Kahit na. Kahit hindi niya mabasa yung messages ko, iniisip ko na lang na natatanggap pa rin niya yung mga sinisend ko sa kanya. Sakto. Sinama ni nanay yung cellphone ni tatay nung libing, di ba? Oo, yung isa. 2 ang cellphone ni tatay eh. Yung di keypad tapos yung smartphone na ginagamit niya pang deliver. Yung di keypad ang sinama nila sa libing. Oo nga. Nasaan na pala yung isang cellphone ni tatay? Kinuha ni Bert. Nasira yung cellphone niya eh. Ah, ganun ba? So ang tinitext mo, yung number na hindi niya na ginagamit? Yung nakalagay dun sa may keypad na cellphone? Oo, yung 9994 ang dulo. Magawa rin nga yung ginagawa mo. Subukan mo. Kahit papano nakakawala siya ng lungkot. Wala man ako natatanggap na sagot, kahit papano parang nakakausap ko na rin si tatay kapag ginagawa ko yun. Ano namang sinesend mo sa kanya? Secret! Ayaw pa sabihin? Basta, sa akin na lang yun. Bahala ka dyan. May bukas pa kayang tindahan ngayon? Bakit? Wala na siguro sa ganitong oras. Bibili ako ng pang-shave eh. Huwag ka nang mag-shave. Bagay naman sa'yo yung may balbas eh. Ayoko nga. Te, wag mo ilak yung pinto ah. Lalabas na ako. Maghahanap ako ng pang-shave. Pabili ako ng pang-midnight snack. Bayaran ko na lang mamaya. Kahit anong chichirya na lang tapos soft drink. Okay, sige. Mag-ingat ka. Papa Dudut, yun na po ang nagsilbing comfort zone ko kapag malungkot ako o may pinagdadaan ng problema. Lagi kong inilalabas sa mga sama ng loob ko sa pamamagitan ng pagpapadala ng message sa phone number ni Papa.
Para akong batang nagsusumbong sa kanya noon kahit na alam kong never na akong makaka-receive ng reply mula sa kanya. Ang dating number niya ang nagsilbing emotional dump ko simula noong nawala ang tatay ko, Papa Dudut. Hindi lang naman puro problema ang ibinabahagi ko kay tatay. Pati small blessings and achievements ko sa buhay ay ibinabalita ko rin sa kanya. Katulad na lang, noong lumipat ako ng bangko, saka nung nakabili ako ng sarili kong motor. Pati nung nakapagtapos ang bunso naming kapatid na si John at nung nakasampa na sa wakas sa barko ang pangalawa kong kapatid. Lahat ng yon ay sinesend ko sa dating phone number ni tatay. Alam ko naman na hindi niya nababasa ang mga mensahe kong yon para sa kanya. Pero sa tuwing ginagawa ko kasi ang bagay na yon ay para bang nagkakaroon kami ng koneksyon ng tatay ko. Sa pamamagitan noon ay lumalakas ang loob ko. Napapawi ang lungkot at pagod ko at mas napapatatag ang loob ko. Maliban nga sa pag-send ng message, minsan ay ginagawa ko ring notes ang dating number ni tatay. Kapag may grocery list ako o may wish list ako para sa mga susunod na taon, ay tinetext ko rin ang lahat ng yon sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naging practice ko nang i-text ang mga ganap sa buhay sa dating number ng tatay ko. Hanggang sa isang araw ay nagulat ako nang bigla na lamang akong nakatanggap ng reply mula sa number na yon. Bagong gising lang ako noong nabasa ko ang notification sa cellphone ko. Akala ko nga ay nananaginip lamang ako noong nakita ko yon dahil imposibleng mag-reply si tatay sa mga message ko. Kabado kong binuksan ang message na yon na ang nakalagay ay kaya mo yan, laban lang. Halos maiyak ako noong nabasa ko ang mga katagang yon. Lagi kasing yon ang sinasabi sa akin ni tatay nung nabubuhay pa lamang siya. Kapag napanghihinaan ako ng loob ay palagi nitong pinapalakas ang loob ko sa pamamagitan ng pagsasabi ng kakayanin ko din ang lahat basta patuloy lamang akong lumaban. Saglit kong pinaniwalaan na galing nga kay tatay ang message na natanggap ko. Pero kahit na anong pagpilit ang gawin ko, ay imposible talagang mangyari ang bagay na yon. Noong banggitin ko kay John ang nangyari ay saka ko lang nalaman ang katotohanan. Kapag pala matagal nang hindi ginagamit ang phone number ng isang tao ay nire-recycle ito at ibinibigay ng network sa iba. Basag trip man, pero yun marahil ang kasagutan sa misteryo kung bakit biglang nag-reply sa akin ang number ni tatay. Mula sa pagkabigla ay napalitan ng hiya ang nararamdaman ko noong araw na yon. Huli na kasi, noong na-realize ko na ang mga pinapadala kong message sa number na yon ay nababasa pala ng isang tao. Ang ginawa ko na lamang ay nag-reply ako sa kanya para i-explain ang lahat at para na rin humingi ng tawad. Nagulat na lamang ako nang bigla akong tawagan ng number na yon, Papa Dudut. Nakakagulat ka naman. Anong gagawin ko? Sinong tumatawag? Yung number ni tatay. Tumatawag sa akin yung bagong may-ari. Eh di sagutin mo. Bakit ko sasagutin? Hindi ko naman siya kilala. Ilang taon mo na siyang mini-message, di mo pa yun kilala? Hindi naman kasi siya nagre-reply. Tsaka, hindi ko naman alam na may iba na palang nagmamay-ari ng number ni tatay. Sagutin mo na lang tapos mag-explain ka sa kanya. Nag-text na ako tsaka nagsuri na rin ako sa mga pang-aabala ko. Ewan ko ba't bigla na lang siyang tumawag. Ano bang sabi? Wala siyang reply, bigla na lang siyang tumawag. Hindi ko siya sinagot. Eh di hayaan mo na lang. Ayun, tumatawag na naman siya. Sagutin mo. Ayoko, ikaw na lang. Amin na nga. Hello? Hello? Sino to? Ako yung mini-message mo palagi. Nabasa ko yung huling text mo.
Na-curious lang ako kaya ako napatawag. Hindi ko alam na lalaki ka pala. Sorry kung naabala kita. Actually, hindi ako yung may-ari ng number na to. Sa ate ko to. Huy, Sa ate mo huwag ba mo nang to? sabihin na ako Oo. may-ari ng number na yan. Natatakot lang siya na Nakakahiya. sagutin yung tawag mo kaya ako yung inutusan niyang sumagot. Ano palang kailangan mo? Ba't ka napatawag? Wala naman. Gusto ko lang sanang makausap yung ate mo. Parang kailangan niya ngayon ng makakausap eh. Kaya naisip ko na makinig sa kung ano mang pinagdadaanan niya. Ah, ganun ba? Uy, ano nang pinag-uusapan Sandali, niyo? huwag ka maingay. Patayin mo na yan. Sorry, yung ate ko kasi. Katabi ko siya ngayon. Kinukulit ako. Pwede ko ba siyang makausap? Kung okay lang naman. Kung ayaw niya, maiintindihan ko. Oo naman. Teka, ibibigay ko na sa kanya tong phone. O ayan, hinahanap ka. Bakit daw? Gusto ko lang niya makausap. Oh, kunin mo na. Ayoko. Kunin mo na. Malilate na ako sa pupuntahan ko eh. Kailangan ko pa magbihis. Ikaw talaga pahamak ka. Hello? Hi, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga rin. Ikaw na ba yung may-ari ng number na to? Oo, ako nga. Ako pala si Kyle. Talia. Tawagin mo na lang akong Talia. Ate, pwede ba sa labas na kayo mag-usap? Magbibihis pa ako eh. Kyle, sandali lang ha. Lalabas lang ako saglit. Pinapaalis na ako ng kapatid ko sa kwarto niya eh. Sige lang. Ikaw dyan, mamaya ka talaga sa akin ha. O bakit? Sinagot ko lang naman yung tawag ah. Ikaw yung text ng text sa ibang tao tapos ako sisisihin mo. Nanggigigil talaga ako sa'yo. Sige na, doon ka na. Hello? Nandiyan ka pa? Oo, nandito pa. Okay na ba? Okay na. Nakalipat na ako ng pwesto. Bakit ka pala napatawag? Ang totoo niyan, matagal na sana kitang gustong replyan. Kaso, naisip ko na kapag ginawa ko yun, baka tumigil ka na sa pag-text sa akin. Pakiramdam ko kasi, wala ka nang ibang makausap kaya nagte-text ka na lang sa random number ng mga problema mo sa buhay. Kaya hinayaan ko na lang. Tapos nung nabasa ko yung text mo kagabi, ramdam ko yung nararamdaman mo. Kaya napareply ako nang wala sa oras. Tungkol pala dyan. Sorry talaga ah. Hindi ko alam na may iba na palang gumagamit sa number ni tatay. Dati kasing number ni tatay ang gamit mo ngayon. Ah, kaya pala. Ngayon gets ko na kung bakit puro tatay ang nakalagay sa text mo. Akala ko codename lang yun. Pero ayun nga, tumawag lang ako kasi matagal na akong curious sa'yo. Tapos gusto ko lang din sabihin na ituloy mo lang yung ginagawa mo. Kung wala kang mapaglabasan ng sama ng loob, mag-text ka lang sa akin. O pwede mo rin akong tawagan. Makikinig ako sa mga problema mo. Salamat pero ang laki na ng abalang nagawa ko sa'yo kaya hindi ko nadadagdagan yun. Hindi, okay lang. Gusto kong makatulong sa pinagdadaanan mo. Ganyan din kasi ako noon eh. Wala akong malapitang tao pagdating sa mga problema ko. Ang hirap nung ganun kaya ako na mismo nag-o-offer sa sarili ko. Ganun ba? Salamat at naiintindihan mo ko. Oo naman. Dahil hindi na si tatay ang nagmamay-ari ng phone number na dati nitong gamit ay mas pinili ko na lamang magsulat sa journal. Doon ko nilagay ang lahat ng mga saloobin ko sa gusto kong ibahagi sa tatay ko. Ganon pa man ay lagi pa rin akong kinukumusta ni Kyle simula noong tumigil ako mag-send ng message sa kanya. Siguro ay nahalata na rin kasi niya na nahihiya na ako dahil ginawa ko siyang tapunan ng problema. Pinilit akong kaibiganin ni Kyle, Papa Dudut. Sa katunayan ay siya na mismo ang nag-offer na ituloy ko lang ang dating ginagawa ko kapag kailangan kong maglabas ng sama ng loob. Mag-message lang daw ako sa kanya tuwing kailangan ko ng makakausap. Anytime ay available naman daw siya kapag gusto kong maglabas ng galit sa mundo. Isa pa ay magaling daw siyang mag-advise kaya sanay na siyang maging tagasalo ng mga problema dahil ganon siya sa mga kaibigan niya. Sa halip na gawin ko siyang tapunan ng sama ng loob ay nakipagkaibigan na lang din ako kay Kyle, Papa Dudut. Sa Pangasinan siya nakatira at isa siyang sales clerk, 30 years old at middle child sa 3 magkakapatid. Wala na akong planong idamay pa si Kyle sa mga problema ko noon sa buhay pero dahil
magkalayo naman kami ng tirahan at mukhang malabo naman kaming magkita ng personal, ay sa kanya ako minsan nakikipag-usap tuwing nami-miss ko ang tatay ko. Malaki ang naitulong ni Kyle para mapawi ang lumbay na nararamdaman ko. Mula sa personal number ay nagpalitan kami ng Facebook account at doon namin tinuloy ang komunikasyon naming dalawa. Matapos nga ang ilang buwan, papadudot, na pag-uusap ay biglang naisipan ni Kyle na dalawin ako sa Maynila. Kyle! Pasensya ka na kung na-late ako. Nahirapan ako mag-book ng masasakyan papunta rito sa terminal eh. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag ka na mag-abala. Hindi pwede. First time mo rito sa Maynila kaya hindi ako papayag na mag-isa ka lang rito. Iba ang Maynila sa probinsya. Alam ko naman yun. Kaya ko naman ang sarili ko. Marunong naman ako makipagbasagan ng mukha kung sakali. Baliw? Hindi naman yun ang sinasabi ko. Maliban sa mga ganyang bagay, maraming abusado dito sa Maynila. Yung mga taong mahilig man lamang. Kapag nalaman nila na hindi ka taga rito, hindi sila magdadalawang isip na lokohin ka. Hindi naman na ako baguhan dito. Nakailang balik na rin naman ako dito sa Maynila eh. Kaya medyo gamay ko na rin ang kalakaran dito. O sige nga, kung sakaling hindi kita pinuntahan dito, anong una mong gagawin? Siyempre, sasakay ng taxi. Tapos... Oops! Doon pa lang mali ka na. Bakit? Paano ako makakapunta sa hotel na tutuluyan ko kung di ako sasakay ng taxi? Kapag galing ka sa terminal, wag na wag kang sasakay sa mga taxi na nag-aabang dyan sa labas. Bakit naman? Kapag natiktikan nilang probinsyano ka, tapos hindi mo pa kabisado yung mga lugar dito, kahit malapit lang yung pupuntahan mo, iikot yung mga yan hanggang sa pumatak yung metro. Hindi ko naman nilalahat pero may mga ganong taxi driver dito. Kung ganun, ano ba dapat sakyan ko? Marunong ka bang sumakay ng MRT? Hindi ko pa nasusubukan. MRT, yun ang pinakamura kung hindi ka maselan. Kung gusto mo na mas mabilis, mag-book ka ng motorcycle taxi, lalo na kapag wala ka namang masyadong bitbit na gamit. So anong pwede nating sakyan ngayon? Mag-MRT na lang tayo. Turuan kita kung paano sumakay sa tren. O sige, tara na. Teka, anong station bang malapit dito? Kamuning? Ay hindi, Cubao. Doon tayo sa Cubao Station. Malapit lang ba yun? Oo, lakarin na lang natin. Wala ka na bang ibang bagahe? Backpack lang ang dala mo? Oo, itong backpack lang ang dala ko. Uli ka na, para makapagpahinga ka na. Okay, sige, tara. So, kumusta naman? Kumusta ang biyahe mo? Maayos naman. Nakakangalay kasi halos 3 oras din yung biyahe ko. Talaga? Oo. Tapos umaga pa ako bumiyahe kaya medyo traffic din sa ibang lugar kasi may pasok. Ikaw, kumusta ka naman? Ayos lang din. Pagod sa trabaho pero lagi naman eh. Kahit nakaupo ka lang, tapos naka-aircon pa? Uy, nakakapagod kaya magtrabaho sa bangko. Hindi man physically, mentally draining naman. Minsan mabubuisit ka sa mga demanding na client. Minsan naman, maaawa ka sa mga taong hikahos na halos magmakaawa na para lang makahiram ng pera. Ganun ba talaga kahirap ang buhay dito sa Maynila? Depende sa estado mo. Minsan maganda naman ang buhay dito, pero karaniwan nakakapagod talaga. Dito kasi, halos wala kang pahinga. Bawal yung papetiks-petiks lang. Lahat ng tao rito nagmamadali kasi oras ang hinahabol. Tignan mo mamaya sa MRT station. Doon mo makikita kung gaano kabilis gumalaw ang mga tao rito. Plano ko pa naman sanang lumipat dito. Talaga? Bakit hindi mo gawin? Matapos mo akong takutin, nagdadalawang isip na tuloy ako. Hindi naman pananakot yun. Parang warning lang tungkol sa buhay dito sa Maynila. Actually, maganda naman dito kasi maraming opportunities, maraming choices. Malawak ang Metro Manila kaya hindi ka mauubusan ng trabaho. Yun nga lang, kailangan mo talaga magkaroon ng matibay na loob. Hindi ka pwede maging mahina kasi nga matatabunan ka lang ng mga taong malalaki ang pangarap sa buhay.
Nandito ka naman na makakasama ko kung sakali, di ba? Oo naman. Matapos kitang tabunan ng sari-saring problema ng ilang taon, mabuting ako naman ngayon ang sumalo sa'yo. Ready akong tumulong sa'yo anytime. Talaga ba? Syempre naman. O sige, kung ganun. Unahin na natin tong problema ko ngayon. May problema ka ngayon? Oo, kanina pa ako gutom eh. Kumain muna kaya tayo. Oh, sige. Di ka naman nagsabi. Ano bang gusto mong kainin? Hanap muna tayo ng makakainan. Papadudod si Kyle ang perfect example ng description na tall, dark, and handsome. Kapag pinagtabi kami ay parang kalahati lang yata ako sa tangkad niya. Ang kwento niya sa akin ay dati ay kasama raw siya ng tatay niya na pumapalaot para mangisda noong kabataan niya. Kaya hindi na bumalik sa dati ang kulay ng balat nito. Ako ang sumundo kay Kyle sa bus terminal noong dumating siya sa Maynila. Noong una ay nagkakahiyaan pa kami dahil first time lang naming magkita, Papadudot. Dinala ko siya sa isang restaurant para doon kumain. Hindi nagtagal ay nawala din naman ang hiya namin sa katawan at lumabas din ang pagiging close namin sa isa't isa. Parang ang sobrang tagal na naming magkakilala noong magkita kami. 2 araw siyang nagstay sa Maynila at ipinakilala ko siya sa mga kapatid ko at sa nanay ko at sobrang namangha sila kung paano kami nagkakilala. Sinubukan akong ligawan ni Kyle matapos ang ilang buwan noong mga panahong yon. Ay hindi pa ako handang magkaroon ng karelasyon at naiintindihan naman niya yon. Hinintay niya ako na maging ready at noong nakita ko naman kung gaano ka-sincere si Kyle sa pagmamahal niya sa akin ay sinagot ko rin siya kalaunan. 1 taon at 3 buwan na kaming magkasintahan sa ngayon at patuloy ang pagiging matibay ng aming relasyon. Nakakatuwa si tatay pa ang naging dahilan kung bakit ko nakatagpo si Kyle. Siguro'y yun na rin ang naging paraan niya para ibigay ako sa tamang lalaki. Patunay na kahit nasa kabilang buhay na siya, ay patuloy pa rin niya akong ginagabayan. Papadudot, eto na po ang ending ng aking kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa Barangay Love Stories at mabuhay kayong lahat. Ang inyong kapuso at kabarangay, Talia.